Mga kapuso, nagsimula na sa pinakahilagang syudad ng Amerika, ang tinatawag na Midnight Sun, kung kailan halos 3 buwang hindi makararanas ng dilim. Paano? At bakit nangyayari ito? Kuya Kim, ano na? May kasabihan tayo, pagkatapos ng gabi ay umaga. Pero hindi yan ang kaso ngayon. Para sa tinatayang 5,000 residente ng pinakahilagang lungsod sa Estados Unidos, ang Utekavik o Barrow sa Alaska. Nitong May 10 kasi, nasaksihan nila ang huling sunset at hindi nila makikita lulubog si Haring Araw hanggang sa August 2. Ibig sabihin, sa loob ng 84 na araw, wala silang gabi. Buong magdamag, maliwanag. Ito ang phenomenon na tinatawag nilang Midnight Sun. Isa sa mga nakaranas nito ang kababayan nating si William, na mahigit 1 dekada na nakatira sa Alaska. 24 hours walang gabi rito. Nasaka ko, kahit midnight na, lumalabas kami para makita yung liwanag sa labas. Minsan nakakalimutan namin na gabi na pala. Gugulat ka ngayon, kailangan ko na matulog dahil may pasok ako bukas. Kanya-kanya raw sila ng diskarte para makatulog. Pero yung pipilitin mo lang matulog, mahirap rin yun. Yung papagurin yung mata ka, copy Facebook mo yung bintanas. Nilalagyan namin ng makapal na kortinas. Kung kulang pa rin, nilalagyan namin minsan ng cardboard yung salamin. At kahit ibang-iba raw ito sa nakasanayan nila sa Pilipinas. Yung pamumuhay namin, masaya naman. Nasanay na rin kami. Pero bakit nga ba nangyayari ito? Kuya Kim, ano na? Ang Midnight Sun sa Utqiagvik, bunsod ng tilt ng mundo, habang umiikot sa araw. Ang Earth ay nakatilt ng humigit kumulang 23.5 degrees. Kapag panahon ng tag-init sa hilagang bahagi ng mundo, ang North Pole ay nakaharap sa araw. Dahil ang Utqiagvik ay nasa loob mismo ng Arctic Circle, hindi na tuluyang nagtatago ang araw sa ilalim ng horizon. Kaya kahit gabi na, makikita pa rin ang araw sa langit. Ang Midnight Sun sa Utqiagvik, karaniwang nagsisimula bandang kalagitnaan ng Mayo at tumatagal hanggang unang bahagi ng Agosto. At alam niyo bang kabaligtaran naman ang nangyayari kapag winter? Sa panahon kasing ito, nakatalikod naman ang North Pole sa araw. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na polar night, kung saan hindi sumisikat ang araw ng maraming linggo. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Mga kapuso, once in a lifetime moment kung ituring ng isang guide ang kanyang napakapambihirang encounter sa hindi lamang isa, kundi 4 na killer whale o yung orca sa isa sa itinuturing na pinakamayamang bahagi ng ating karagatan. Saan ito? Kuya Kim, ano na? Habang naglalayag kamakailan sa tinuturing na Center of Marine Shorefish Biodiversity sa Verde Island Passage sa Luzon, hindi na itago ng guide na si Krista ang kanyang galak. Ito kasi ang kanilang namataan sa laot. Isang killer whale o orca. Excited kami kasi alam namin na lahat ng sightings ng orca here in the Philippines is super rare. Ang orca, makailang beses pa lumapit sa kanilang bangka na para bang nakikipaglaro sa mga bisita. Siguro mga 50 meters away sa boat, doon na namin na-confirm na orca siya. So, sobrang excited kami. At hindi raw ito nag-iisa. Apat nga, kuya. I think it's between 4 to 6 orcas po. Ang kanilang close encounter sa mga orca sa Verde Island Passage, tinuturing ni Crystal na once in a lifetime moment. Super big deal siya kasi ang orcas po ay usually nakikita sa mga bansang malalamig ang tubig. So, na makikita mo sila dito is once in a lifetime experience. At alam niyo bang hindi lang mga orca ang maaaring makita sa puso ng Verde Island Passage? Kuya Kim, ano na? Ang Verde Island Passage na matatagpuan sa pagitan ng mga isla ng Luzon at Mindoro ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng dagat, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na sa buong mundo. Nagsisilbi itong tahanan ng humigit kumulang 1,736 species ng shorefish at mahigit 400 species ng coral. Kaya binansagan itong Center of Marine Shorefish Biodiversity. Dahil sa kakaiba at napakayaman itong ecosystem, dinadayo ito ng mga napakaraming marine biologists mula sa iba't ibang bansa. Maraming mangingisda na ang maasa rito para sa pagkain at hanap buhay. Habang ang malulusog na coral reef at seagrass beds naman ng Verde Island Passage, tumutulong sa coastal protection at sumusuporta sa marine ecosystem resilience. Pero ang marine life sa passage, nanganganib ngayon dahil sa banta ng polusyon, overfishing, climate change, mabigat na shipping traffic, pati ng reclamation at industrial development.
Kaya maraming environmental groups ang nanawagan ng mas matinding proteksyon para dito. We are one of the people that focuses more on marine protected areas. We've got the highest density of marine biodiversity. So for you to witness that, it's amazing, and that's why we are also trying to protect it with everything that we can do. Sa lawak nito humigit kumulang 1.4 million hectares. Ano pa kaya ang sorpresang hatid ng Verde Island Passage? Para atin itong malaman, kailangan natin itong pangalagaan. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Mga kapuso, napangiti ang mga taga Land of Smiles o yung mga taga Thailand sa isang bagong dinosaur species na nadiskubre sa kanilang bansa na siya raw pinakamalaki ngayon sa Southeast Asia. Anong dinosaur ba ito? Kuya Kim, ano na? Sa haba nitong 1.78 meters, ang humerus o front leg bone na ito, singtangkad ng researcher at PhD student mula University College London na si Titi Woot Setapanitsakul. Ang butong ito, isa lamang sa mga butong nahukay sa Thailand 10 taon na nakakaraan. They had found it on the side of a pond in 2016 by local villagers. They immediately notified the Department of Mineral Resources in Thailand, who came down. They began excavation immediately once they realized it was dinosaur bones, and excavation continued until 2020. At mabusising pinag-aralan ng grupo ni Titi Woot nitong mga nakalipas na taon. Moving the specimens is very difficult. Most of the specimens require at least 4 people to lift and move around. One of the ways we get around that is by using a 3D surface scanner to scan the specimens. At kamakailan lamang, napag-alaman nila ng naturang buto mula pala sa isang bagong species ng napakalaking dinosaur. Ang bagong tuklas na dinosaur, tinawag nilang Nagatitan Chayapumensis, hango sa lugar kung saan ang mga ito nahukay, ang probinsya ng Chayapun. Ang Nagatitan Chayapumensis nabuhay daw 120 hanggang 100 million years na nakakaraan. Kabilang ang mga ito sa pamilya ng mga sauropods o mga plant-eating dinosaur na may mahabang daig. More specifically, it belongs to a group of sauropods called the Somphospondylan. They're known for a couple different key features, one of which being their highly pneumatized skeleton. So their skeleton actually has been modified to contain a lot of air sacs so that they lighten the mass of their skeleton. Ayon sa ginawang analysis ng grupo ni Titi Woot, ang Nagatitan Chayapumensis tinatayang nasa 27 tons ang bigat, kasing bigat ng 9 na adult Asian elephants. Nasa 27 meters naman ang haba nito o singhaba ng isang blue whale. The most significant thing, I think, for a lot of people is its size. Nagatitan is the biggest Southeast Asian sauropod that we know of. Kaya ito ngayon ang pinakamalaking dinosaur na nadiskubre hindi lamang sa Thailand kundi sa buong Southeast Asia. Ang pagkakadiskubre sa tinuturing ngayong the last titan of Thailand, malaking bagay para kina Titi Woot. A new dinosaur doesn't come by very often. This is the 14th dinosaur to be named in Thailand, and it gives us a better idea of kind of the environment of early Cretaceous Thailand. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Gumagawa ngayon ng ingay ang isang aso mula sa Vietnam. Ang tahol kasi nito, parang paos o sinisinok. Kuya Kim, ano na? Dinog show ng mga netizen ang asong ito mula sa Ho Chi Minh City sa Vietnam. Dahil sa tahol nito. Parinig nga, doggy. Hindi nga nakakatakot, nakakata-cute. Tatakbo na sana ako pero yung tahol ng aso pahigop. Tahol ng aso o tahol ng pabo? Pero komento naman ng ilan, dahan-dahan daw sa pandodog show. It's not funny. Bakit nga ba tila pahigop ang tahol ng bantay? Kuya Kim, ano na? Alam niyo ba na mga aso at ang mga lobo nagmula sa iisang ninuno? Pero mga lobo hindi tumatahol, sila'y naghahawl o umaalulong. Paniniwala ng ilang eksperto, natuto lamang na tumahol ng mga aso para sa ating mga tao. Ito kasi ang paraan nila para makapag-communicate sa atin. Iba-ibang maaring ibig sabihin ng tahol ng aso. Nakadepende ito sa tono at bilis. Kapag ang tahol ng aso ay mataas at mabilis, sila ay nagbibigay ng sign na sila ay alert. Kapag naman sila ay mabagal at malalim, ito ay nagbibigay ng babala. Ang golden retriever mula Australia na si Charlie
ang may hawak ng Guinness World Record para sa pinakamalakas na tahol ng aso. Ang pinakamalakas na naitalang tahol ni Charlie, 113.1 decibels. Kung ang tahol ni Charlie umaalingaw-ngaw, alam niyo bang meron ding mga aso na halos hindi naman tumatahol? Gaya na lamang ng mga basenji. Sa halip na normal na arf-arf, ang nagagawa nilang tunog, parang yodel o alulong. Nangyayari ito dahil ibang hugis ng larynx o vocal cords kumpara sa ibang aso. Ayon naman sa isang veterinaryo, may iba't ibang posibleng rason kung bakit tila pahigop ang tahol ng aso sa viral video. Una, ang breed nito. Bark sound and quality ay may kinalaman sa genetics and sa anatomical structure. So magkakaiba ang tunog na pinoproduce ng mga large breed at small breed. Specifically, lalo na yung mga short nose ay yung mga pangoyong ilong. Posible rin daw na meron itong congenital deformity. Any deformity from the development nila during pregnancy ng mommy hanggang paglabas tulad ng cleft palate in the larynx, it can be tumor din, it can also be poor development. Any facial structure na kulang when na related sa buong vocal chamber, it really develop into different bark sound. Any foreign body on the upper digestive tract that is causing inflammation, that would cause na mag-stricter yung kanilang daluyan ng hangin or pagkain, nearby structure like the nasal cavity can develop into different sound. Ang advice dito is to bring them to the vet clinic para malaman kung ito ba talaga ay foreign body obstruction yung nag-cause ng bark sound na pagbabago or baka viral or bacterial infection that affects yung vocal chamber organs. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Inanod sa dalampasigan ng Banate sa Iloilo ang isang wala ng buhay na dugong. Paano ba natin mapoprotektahan ang critically endangered species na ito? Kuya Kim, ano na? Dumagsa kahapon ng mga residente sa beach na ito sa Banate, Iloilo. Hindi para maligo, kundi para makita ang lamang dagat na inanod sa kanilang dalampasigan. Isang wala ng buhay na dugong. Parang maraming tao. Ang dahilan pala, mayroong isda na padpad doon, yung dugong. Nakita ko patay na. Meron siyang mga sugat-sugat. Siguro ang haba niya mga 6 to 7 feet. Tapos yung bigat niya siguro mga 300 or 400 kilos. Ang mga kawani ng MENRO o Municipal Environment and Natural Resources Office, agad na sinailalim sa isang pagsusuri ang labi ng dugong para matukoy ang sanhi ng pagkamatay nito. Under investigation pa po yung pagkamatay ng dugong. Gumagawa po ng paraan para po matukoy kung ano po yung dahilan ng pangamatay. Pag natukoy po namin na namatay po siya dahil sa illegal or maling pagkuha sa kanya, mayroon pong mananagot. Ang mga dugong ay maamong marine mammals. Dati-rati, kalat ang mga ito sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Pero mula dekada 70, unti-unting kumonte ang kanilang populasyon. Ang isa sa mga itinuturong rason ang pagkasira ng mga seagrass meadow sa ating bansa. Mga dugong lamang ang marine mammal ang tanging diet, seagrass. Kaya tinatawag din sila mga sea cow. Pero sa nakalipas na 5 dekada, 30 to 50% ng mga seagrass meadow sa Pilipinas ang nasira na. Malaki ang epekto ng pagkasira ng seagrass meadow dahil ito ang pinagkukunan ng pagkain, hindi lang ng dugong kundi pati iba pang marine life. Naapektuhan din ang buong coastal ecosystem na mahalaga para sa survival ng mga dugong. Dahil dito, nabawasan ang kanilang makakain at nagugutom, habang ang ilan sa kanila napipilitan na lumipat sa ibang lugar para humanap ng pagkain. Delikado ito para sa mga dugong dahil maaari silang mapunta sa mga lugar na maraming mga banta na maaaring makasakit o ikamatay nila. Marami naman ang mga naitalang kaso ng pagkamatay ng dugong dahil sa aksidente. May mga sumasabit sa mga lambat o fishing nets. Meron ding namamatay dahil sa dynamite fishing at boat strikes. Kaya ang mga dugong tinuturing na ngayong critically endangered. Mahalagang maprotektahan ang natitirang populasyon nila. Pero may magagawa pa nga ba tayo para maprotektahan sila? May mga conservation efforts pa rin sinasagawa sa mga lugar tulad ng Palawan at Davao Gulf, kung saan may natitira pang populasyon ng dugong. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.
Ang staple dish ng mga Korean na kimchi nakakatulong daw na makapagtanggal ng microplastic sa katawan. Batay sa isang pag-aaral po ito. Kuya Kim, ano na? Isa ito sa mga simbolo ng South Korea. Nakadikit sa kultura at panlasa ng bawat Koreano. Pati na ng mga K-pop fans. Gawa sa binurong napa cabbage at labanos na tinimplahan ng samut-saring pampalasa. Ito ang napakayaman sa probiotics na kimchi. Pero alam niyo ba na ang kimchi hindi lang masarap papakin? Sa isang pag-aaral kasi na ginawa kamakailan ng Science Journal na Bioresource Technology, napag-alaman na ang pagkain ito posible daw makatulong sa pag-flush out o pagtanggal ng microplastics sa ating katawan. Microplastic ang tawag sa napakaliit na piraso ng plastic na karaniwang mas maliit pa sa 5 mm. Maaari ito makapasok sa ating katawan sa pamamagitan ng inhalation, ingestion o di kaya skin absorption. Hindi pa man lubusang napag-aralan kung may direktang epekto ang microplastic sa ating kalusugan. Pero may mga pag-aaral ngayon tungkol sa posibleng koreksyon sa inflammation, hormone disruption, fertility issues at sakit sa puso. Sa sinagawang research ng World Institute of Kimchi, na-discovering Leuconostoc mesenteroides CBA3656, isang lactic acid bacterium na galing sa kimchi. Nakakatulong pala sa pagtanggal sa katawan ng nanoplastics, ang pinakamaliit na plastic particles. Sa animal experiments naman, lumabas na higit doble ang dami ng nanoplastic sa mga dumi ng daga na binigyan ng strain ng kimchi bacteria kumpara sa mga hindi nakatanggap nito. Paalala ng mga eksperto, nasa early stage pa lang ang pag-aaral na ito at hindi pa napapatunayan ang pagkain lang ng kimchi ay siguradong makakalinis ng microplastic sa katawan. Pero sakali mang mangyari ito, malaking tulong ang findings na ito para mapanatiling malusog ang ating bituka. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.